Ang beauty ideal noong 1730, noong 9 na taong gulang pa lamang si Jean Poisson, hinulaan ng isang manghuhula na balang araw siya ang magiging may bahay ni Louis XV. Ang hula ay medyo katawa-tawa, dahil si Gian ay nagmula sa gitnang uri, at ito ay isang tradisyon na lumalawak sa loob ng maraming siglo na ang may bahay ng hari ay pipiliin mula sa mga maharlika. Ang masama pa nito, ang tatay ni Gian ay isang kilalang-kilala, at ang kanyang ina ay isang courtesan. Sa kabutihang palad para kay Gian, ang isa sa mga manliligaw ng kanyang ina ay isang lalaking mayaman na nagkagusto sa magandang babae at nagbayad para sa kanyang pag-aaral. Natutong kumanta si Gian, tumugtog ng clavichord, sumakay na may kakaibang kasanayan, umarte at sumayaw. Siya ay nag-aral sa literatura at kasaysayan na parang siya ay isang lalaki. Tinuruan siya ng manunulat ng dulang si Crebillon sa sining ng pakikipag-usap. Noong unang bahagi ng 1970s, laban sa isang magulong pampulitikang backdrop na kasama ang pagkabigo ng paglahok ng mga Amerikano sa digmaang Vietnam at ang pagbagsak ng pagkapangulo ni Pangulong Richard Nixon sa iskandalo sa Watergate, isang "me generation" ang sumikat, at naroon si Andy Warhol. Para hawakan ang salamin nito, hindi tulad ng mga radicalized protesters noong 1960s na gustong baguhin ang lahat ng sakit ng lipunan, ang mga taong "ako" ay naghangad na mapabuti ang kanilang mga katawan at makipag-ugnayan sa kanilang sariling mga damdamin. Masigasig silang nagmamalasakit sa kanilang hitsura, kalusugan, pamumuhay, at mga bank account. Ibinigay ni Andy ang kanilang pagiging makasarili at pinalaki ang pagmamalaki sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanyang mga serbisyo bilang isang portraitist. Sa pagtatapos ng dekada, kikilalanin siya sa buong mundo bilang isa sa mga nangungunang portraitist ng kanyang panahon. Tuldok, tuldok, tuldok. Nag-alok si Warhol sa kanyang mga kliyente ng isang hindi mapaglabanan na produkto, isang nakaistilong at nakakabigay puri na larawan ng isang sikat na artista na siya mismo ay isang sertipikadong celebrity. Nagbigay ng kaakit-akit na presensya ng bituin sa kahit na ang pinakatanyag na mga mukha, binago niya ang kanyang mga nasasakupan sa mga kaakit-akit na aparisyon, na iniharap ang kanilang mga mukha bilang inaakala niyang gusto nilang makita at maalala. Sa pamamagitan ng pag-filter ng magagandang katangian ng kanyang mga sitter sa pamamagitan ng kanyang silk screens at pagpapalaki ng kanilang kasiglahan, binibigyang daan niya silang makakuha ng entree sa isang mas mythic at rarefied na antas ng pag-iral. Ang pagkakaroon ng malaking kayamanan at kapangyarihan ay maaaring gawin para sa pang-araw-araw na buhay, ngunit ang pagkomisyon ng isang larawan ni Warhol ay tiyak na indikasyon na nilayon ng sitter na makakuha din ng isang posthumous na katanyagan. Ang mga larawan ni Warhol ay hindi masyadong makatutuhanang mga dokumento ng mga kontemporaryong mukha dahil sila ay mga icon ng designer na naghihintay ng mga debosyon sa hinaharap. David Borden, Warhol ang mga kababaihan ay nagsilbi sa lahat ng mga siglong ito bilang mga salamin na nagtataglay ng mahika at masarap na kapangyarihan ng pagpapakita ng figura ng isang lalaki sa doble ng natural na laki nito. Virginia Woolf, A Room of One's Own. Higit sa lahat, si Gian ay maganda, at may alindog at biyaya na nagpahiwalay sa kanya ng maaga. Noong 1741, pinakasalan niya ang isang lalaking may mababang maharlika. Ngayon ay kilala bilang Madame d'Etioles, napagtanto niya ang isang mahusay na ambisyon, nagbukas siya ng isang pampanitikan na salon. Ang lahat ng magagaling na manunulat at pilosopo noong panahong iyon ay madalas na pumunta sa salon, marami dahil sila ay umiibig sa babaeng punong abala. Isa sa mga ito ay si Voltaire, na naging panghabang buhay na kaibigan. Sa lahat ng tagumpay ni Gian, hindi niya nakalimutan ang hula ng manghuhula, at naniniwala pa rin siya na isang araw ay masakop niya ang puso ng hari.
Ito ay nangyari na ang isa sa mga ari-arian ng kanyang asawa ay may hangganan sa paboritong lugar ng pangangaso ni Haring Luis. Siya ay maniktik sa kanya sa pamamagitan ng bakod, o maghahanap ng mga paraan upang tumawid sa kanyang landas, palagi habang siya ay nagkataong nakasuot ng matikas ngunit nakakakuha ng damit. Di nagtagal ang hari ay nagpadala sa kanya ng mga regalo ng laro. Nang mamatay ang kanyang opisyal na may bahay, noong 1744, ang lahat ng kagandahan ng korte ay nag-agawan upang palitan siya. Ngunit nagsimula siyang gumugol ng higit at mas maraming oras sa Madame Details, na nasilaw sa kanyang kagandahan at sa pagkamangha ng korte. Nang taon ding iyon ay ginawa niyang opisyal na may bahay ang babaeng nasa gitnang uri, na pinarangalan siya ng titulong Marquise de Pompadour. Ang pangangailangan ng hari para sa pagiging bago ay kilalang-kilala. Ang isang babaeng punong guro ay lilinlangin siya sa kanyang hitsura, ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nababato sa kanya at makahanap ng iba. Matapos mawala ang pagkabigla sa pagpili niya kay Jean Poisson, tiniyak ng mga courtier sa kanilang sarili na hindi ito magtatagal na pinili lang niya ito para sa pagiging bago ng pagkakaroon ng middle class na may bahay. Hindi nila alam na ang unang pang-aakit ni Jean sa hari ay hindi ang huling pang-aakit na nasa isip niya. Sa paglipas ng panahon, mas madalas na binibisita ng hari ang kanyang may bahay. Sa kanyang pag-akyat sa nakatagong hagdanan na nagmumula sa kanyang silid patungo sa kanya sa palasyo ng Versailles, ang pag-asam sa mga kasiyahang naghihintay sa kanya sa itaas ay magsisimulang iikot ang kanyang ulo. Una, ang silid ay palaging mainit-init, at puno ng mga kaaya-ayang amoy. Pagkatapos ay mayroong mga biswal na kasiyahan, si Madame de Pompadour ay palaging nagsusuot ng ibang kasuotan, bawat isa ay matikas at nakakagulat sa sarili nitong paraan. Mahilig siya sa magagandang bagay, pinong porselana, Chinese fan, golden flower pots, at sa tuwing bibisita siya, may bago at kaakit-akit na makikita. Ang kanyang paraan ay palaging magaan, hindi siya kailanman nagtatanggol o nagagalit. Lahat para sa kasiyahan. Pagkatapos ay naroon ang kanilang pag-uusap, hindi pa niya talaga nakakausap ang isang babae, o tumawa, ngunit ang Marquise ay marunong magsalita ng may kasanayan sa anumang paksa, at ang kanyang boses ay kasiyahang pakinggan. At kung humina ang pag-uusap, lilipat siya sa piano, magpapatugtog ng isang himig, at kumakanta ng kamangha-mangha. Kung sakaling ang hari ay tila naiinip o malungkot, si Madame de Pompadour ay magmumungkahi ng ilang proyekto marahil ang pagtatayo ng isang bagong bahay sa bansa. Kailangan niyang magpayo sa disenyo, sa layout ng mga hardin, sa palamuti. Bumalik sa Versailles, inilagay ni Madame de Pompadour ang kanyang sel na namamahala sa mga libangan sa palasyo, na nagtatayo ng isang pribadong teatro para sa lingguhang pagtatanghal sa ilalim ng kanyang direksyon. Pinili ang mga aktor mula sa mga courtier, ngunit ang babaeng lead ay palaging ginagampanan ni Madame de Pompadour, na isa sa mga pinakamahusay na baguhan na artista sa France. Ang hari ay nahumaling dito. Teatro. Halos hindi na siya makapaghintay sa mga pagtatanghal nito. Kasama ng interes na ito ang pagtaas ng paggasta ng pera sa sining, at paglahok sa pilosopiya at panitikan. Ang isang tao na nag-aalaga lamang sa pangangaso at pagsusugal ay gumugugol ng mas kaunting oras sa kanyang mga kasamang lalaki at naging isang mahusay na patron ng sining. Sa katunayan, tinatakan niya ang isang buong panahon ng isang aesthetic na estilo, na naging kilala bilang Louis Quinze, na tumutuligsa sa estilong nauugnay sa kanyang tanyag na hinalinhan, si Louis XIV. Narito at narito, lumipas ang taon-taon nang hindi napapagod si Louis sa kanyang may bahay. Sa katunayan, ginawa niya itong isang dukesa, at ang kanyang kapangyarihan at impluwensya ay lumampas ng higit pa sa kultura sa politika. Sa loob ng 20 taon, si Madame de Pompadour ang namuno sa korte at sa puso ng hari,
hanggang sa kanyang hindi napapanahong kamatayan, noong 1764, sa edad na 43. Si Louis XV ay nagkaroon ng isang malakas na inferiority complex. Ang kahalili ni Louis XIV, ang pinakamakapangyarihang hari sa kasaysayan ng Pransya, siya ay tinuruan at sinanay para sa trono, ngunit sino ang makakasunod sa ginawa ng kanyang hinalinhan? Sa kalaunan ay sumuko siya sa pagsubok, inilaan ang kanyang sarili sa halip sa pisikal na kasiyahan, na dumating upang tukuyin kung paano siya nakita. Alam ng mga taong nakapaligid sa kanya na maaari nilang paniwalaan siya sa pamamagitan ng pag-akit sa pinakamababang bahagi ng kanyang pagkatao. Naunawaan ni Madame de Pompadour, henyo ng pang-aakit, na sa loob ni Louis XV ay isang dakilang tao na gustong lumabas, at ang pagkahumaling niya sa magagandang kabataang babae ay nagpapahiwatig ng pagkagutom para sa isang mas pangmatagalang uri ng kagandahan. Ang kanyang unang hakbang ay ang pagalingin ang kanyang walang humpay na pagkabagot. Madaling magsawa ang mga hari, lahat ng gusto nila ay ibinibigay sa kanila, at bihira silang matutong makontento sa kung anong mayroon sila. Hinarap ito ng Marquis de Pompadour sa pamamagitan ng pagbibigay buhay sa lahat ng uri ng pantasya, at paglikha ng patuloy na pananibik. Siya ay may maraming mga kasanayan at talento, at tulad ng mahalaga, ipinatupad niya ang mga ito ng napakasining na hindi niya natuklasan ang kanilang mga limitasyon. Kapag siya ay bihasa sa kanya sa mas pinong pleasures, siya appealed sa durog ideals sa loob niya. Sa salamin na hinawakan niya sa kanya, nakita niya ang kanyang hangarin na maging dakila, isang pagnanais na, sa France, ay hindi maaaring hindi kasama ang pamumuno sa kultura. Ang kanyang mga naunang serye ng mga mistresses ay nakikiliti lamang sa kanyang sensual na pagnanasa. Si Madame de Pompadour ay natagpuan niya ang isang babae na nagparamdam sa kanya ng kadakilaan sa kanyang sarili. Ang iba pang mga mistresses ay madaling mapalitan, ngunit hindi na siya makahanap ng ibang Madame de Pompadour. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang kanilang sarili ay mas malaki kaysa sa kanilang panlabas na hitsura sa mundo. Ang mga ito ay puno ng hindi natanto na mga mithiin, maaari silang maging mga artista, palaisip, pinuno, espiritual na figura, ngunit ang mundo ay dinurog sila. Pinagkaaitan sila ng pagkakataong hayaang umunlad ang kanilang mga kakayahan. Ito ang susi sa kanilang pang-aakit, at para mapanatili silang maakit sa paglipas ng panahon. Ang ideal lover ay marunong mag-conjure ng ganitong klase ng magic. Mag-apela lamang sa pisikal na bahagi ng mga tao, gaya ng ginagawa ng maraming baguhang manliligaw, at magagalit sila sa iyo para sa paglalaro sa kanilang mga basest instincts. Ngunit mag-apela sa kanilang mas mabuting sarili, sa isang mas mataas na pamantayan ng kagandahan, at halos hindi nila mapapansin na sila ay naakit. Ipadama ang espiritual sa kanila na mataas, matayog, at ang iyong kapangyarihan sa kanila ay walang limitasyon. Subaybayan po muli ang karugtong. Mangyari lang po na paki-subscribe at paki-pindot ng bell, upang ma-notification ka sa susunod kong pag-e-upload. Salamat po ng marami.